Open po app. Pupunta tayong dashboard. Yang biniliguan ko ng green, pindutin natin yan. Pindutin natin yung points. Tapos tap withdraw. Since first time nating mag-withdraw, kailangan nating mag-add payment method dyan. Yung ano talaga dyan is yung sa GCash. Kaya ilalagay natin yung GCash account natin dyan. Click natin yan, bind. Tapos go to settings. Dito gagawa tayo ng security verification. 6-digit number po yun. Enter natin ulit, then click IC. Pagkatapos nun, mababalik na naman tayo dito sa bind. Click na naman natin yung bind. Tapos enter natin yung security password na ginawa natin kanina. I-fill out natin yung tatlo na yan, yung account doon, yung account GCash number. Tapos dun sa naman, apelido at pangalan po, ilalagay po natin doon. Yung pangalan na ilalagay natin dyan, pangalan at apelido, is yun po yung pangalan at apelido na nakaregister doon sa number na ini-enter ninyo yung GCash account number. Halimbawa, GCash number mo, pangalan mo at apelido. Pero kung GCash number nung kasama mo o kapatid mo, pangalan niya yung i-fill out mo doon kasi yun yung magre-receive. Tapos po siyang na-fill out, i-click mo na yung submit. Since tapos na tayong naglagay ng GCash number o yung account number na magre-receive, mababalik na naman tayo dito ngayon sa withdraw. Magwi-withdraw na tayo. So, click na naman natin ulit yung withdraw now. Tapos, click natin yung confirm. I-double check po natin na yung number na nakalagay doon, na yung number na yun na in-enter natin is activated talaga siya. Kasi si Popo, hindi siya magre-refund. Kaya basa-basa muna bago mag-click ha. Click po natin yan, confirm. Ilalagay na naman natin yung security password natin, yung 6-digit. Wag na wag po ninyong kakaligtaan po iyon dahil malaking problema po pag nakalimutan nyo. Kaya kailangan pag gumawa kayo ng security password is yung madali yung matandaan. Kung mapapansin nyo po, yung sa amount po dun sa points nyo is nag-zero na siya. Nawala na yung $11 kasi na-withdraw na po natin siya. Balik na tayo sa dashboard. Kung dyan sa points, nag-zero na siya. At mapapansin nyo po sa ibaba yung may bilog po na green is message po iyon. Bubuksan po natin. Dyan sa withdrawal notice, click natin. Ito yung makikita natin. Tapos click natin yung check for details para makikita natin yung sasahurin natin. So sa $11, yung sasahurin natin is nasa 594. Kung mapapansin nyo po dyan sa baba, ayan, is yung receipt niya is blanco pa kasi nagre-request pa lang tayo. Hindi pa pumasok po yung sahod. Hintay lang po natin na pumasok po yung sahod natin. Tapos abangan po natin dun sa dashboard. Ayan, kung makikita nyo po dyan sa baba is may message siya. Bubuksan po natin. So, ito po yung makikita natin. Kanina kung napapansin nyo, isang mensahe lang. Ngayon, may may notice na pangalawa. So, bubuksan natin. I-click natin yung check for details sa baba. So, yan yung details niya. Ayan, dun sa payment receipt, may resibo na siya. Matitingnan mo. Ibig sabihin nun is pumasok na po yung sahod po. Pagka ganyan po, check nyo lang po yun sa GCash account nyo po kung pumasok na. Kaya ayan na po, pinapakita ko po sa inyo. So, kung nagustuhan nyo po ang video ito, please share, like, and subscribe for more videos na kagaya po nito.